mga kumukwestiyon kung dapat bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga House Prosecutor sa usaping ito? Jiggy, iginiit nga ng isa sa mga House Prosecutor na dapat pong tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos questionin nga kung maaari ba itong tumawid lalo kung nag-umpisa po ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Ayon mismo kay Senator-elect at dating Senate President Tito Soto, maaari pa pong magkaroon ng debate kung pwede pa po itong gumulong sa 20th Congress dahil meron pong question kung may jurisdiction ba ang 20th Congress. Yun po yun eh. Yung po yung mga kababayan, kung may jurisdiction ba? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon. Kung meron bang jurisdiction ang 20th Congress? Kasi ganito yan mga kababayan. Para ho sa mga hindi masyadong pamilyar ho sa 19th Congress, 20th Congress. Ano ba talaga? Hindi ba pare-pareho lang yan? Hindi kasi kahit naman ako noon hindi ko alam niya yung mga ganyan. 19 Congress, 18 Congress, 17. Ano ba talaga? Kasi makikita mo yan sa plaka, di ba? Yung plaka ng mga abusadong mga congressman, may 8. Tapos titingnan mo sa baba kung kailan siya naging congressman. Oh, yun, nandun yun. Itong kasalukuyan hanggang June 30, I think, is 19 Congress. Hindi lang ako sure kung hanggang kailan yan, pero alam ko hanggang June 30 yan eh. 19 Congress. Okay? Tapos, mapapalitan yan. Pagsimula na, pagbalik na, magiging 20th Congress na yan. Ibig sabihin, iba yung congressman ng 19th Congress, iba yung congressman ng 20th Congress. Pero may mga congressman na nag-reapply. Ibig sabihin, na nagkandidato uli at nanalo. So, may mga 19 Congress na maaaring magsilbi na sa 20th Congress. Okay. Pero ang punto kasi dyan, mga kababayan, kung ano man ang ginawa ng 19 Congress, yung mga congressman ngayon, hindi na yan makikerry over ng 20th Congress. Okay? So, kung ano man yung lintik na hearing, lintik na impeachment, hindi na dapat i-carry over yan sa 20th Congress. Kaya yung ginawang desisyon na inimpeach si VP Sara Duterte, parang nagpaso na. Tapos na. Halimbawa, yung sa 19 Congress, di ba, kinulong si Hidalgo, ba? Si Grijaldo. Yan. Di ba, kinulong siya. Yung utos ng 19 Congress, mawawala na yan sa 20th Congress unless i-renew nila. Okay? Unless ganon. Pero, hindi nila marirenew yun kung hindi na, sino bang pumirma nun? Halimbawa lang, si Speaker, napalitan siya. So, hindi na marirenew. Diba? Ganon yun. Maaaring ganon yun. Unless i-renew ng mga kasama. Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, ganon din po sa impeachment. Sa impeachment, hindi renewal. Sa impeachment, dapat na naman nilang pagbotohan. Na-gets ninyo? Kasi papaano ba na-impeach sa Kamara si VP Sara Duterte? Pinagbotohan nung 19 Congress. So, ang bumoto noon, 19 Congress. Makikerry over pa ba yan sa 20th Congress? Iyan yung kini-question at tinatanong ng ilang mga eksperto, lalo na mga abogado. Kasi naintindihan nila, iba ang 19th, iba ang 20th, di ba? Kaya lang, posible rin mga kababayan, dahil nga po sa, alam mo naman, sa pamahalaan natin, wala nang imposible dito eh. Kahit labag sa batas, talaga nga namang susuwayin nila, di ba? Yun ang tanong dyan. Pero now, there will be questions kung itutuloy pa ba ang impeachment. Yan ho ang ating aabangan. At sa tingin ko parang malabo na. Una-una, ang dami na hong napalitan dyan at baka pa nga mapalitan yung speaker. Hindi natin alam. Sa paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress. Ayon naman kay isa sa mga House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi na... Ito naman yung paliwanag ng isang congressman, okay? Yung legislative power lang daw. Tapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado,
Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahayag. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Walang naniniwala sa'yo. Hindi. Alam mo, Brad, bakit lagi mo sinasabi na how many times I would say that? Sa salita ni Aling Claire, paulit, ulit, 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 ulit. Ulit, 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 ulit. Bakit? Bakit paulit-ulit? Alam mo kung bakit? Kasi walang naniniwala sa'yo. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin kung pinaniniwalaan ka ng tao. Simple. Simple analogy. Halimbawa, may nangutang sa'yo. Di ba? Kung inutang mo. Halimbawa, utang mo, bayaran ko yan next month. Sure kang babayaran mo yan next month? Oo, sure ka. Sure ako. Hindi nga, basta next month, kailangan bayaran mo yan, ha? Sure ka dyan, ha? Oo nga, kulit mo. Bakit pinaulit-ulit? Kasi, baka hindi siya nagbabayad ng utang. Parang yung isang congresswoman, di ba? So ano ibig ko lamang sabihin? Kaya pinauulit sa yung impeachment na yan kasi walang naniniwala sa iyo. Anong proof? Kasi nangyari. Kaya hindi naniniwala yung tao sa iyo kasi nangyari. At isa pa, number 1 na pumirma, yung anak mo. Kung number 1 pumirma yung anak mo, don't tell me. Yung anak mo, walang kinalaman sa'yo? Malabo yan. Sabi nga nila, lagi daw kayo sabay niyan . Dumi na naman ang isip nyo. Sabay kumakain. Kayo naman kala nyo kung anong sabay, ha? Lahat ng kakampi ko sa Kongreso, hindi nag-file ng impeachment complaint. Lahat daw ng kakampi niya, hindi pumirma. Number 1 pumirma. Sino? Si Sandro. So, hindi mo kakampi? Ano to, rebelde anak mo? Gago! Hindi, di ba? Simpleng-simple. Hindi mo kakampi, hindi pumirma. O, sabi mo yon. Bakit pumirma yung anak mo? So, ganun kayo? Hindi mo siya kakampi? Huwag na kayo magsama. Ba't tayo sasama kayo sa Malacanang? Panay pa party nyo? Pictorial pa kayo. Kala mo naman, nasaya-saya nyo. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Sang-ayon naman si Defensor na hindi Grabe, no? Ay, nako. dapat makialam si Pangulong Marcos sa impeachment. Yan ay para maiwasang maimpluwensyahan ang mga uupong senator judge. Jiggy, sa ngayon pinaplansya na ng Senado ang guidelines para sa media coverage sa impeachment trial. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Ayan. So, yan po yung balita na yon na mukhang hindi matutuloy. Kasi nga daw, dahil dun sa may mga question kahit nga daw si Senator Soto, mukhang yun ang dating nung sa balita na yan. Kine-question din yung ano. Actually, una ko narinig din yan na senador ay si Marcoleta. Narinig ko kay Marcoleta yan. Ki-questionin niya ata yung impeachment. Dahil sa, una yung proseso, may mali dun sa proseso. Pangalawa, dahil din dun sa ano po, sa 19 Congress yun. So we would see. Kasi ito, maganda tong argumentong inilabas po ni Panelo tungkol po dito sa issue na kung matutuloy ba o hindi ang impeachment. Have you spoken to VP Sara recently? No. No? What do you make, what do you make of the complexion of the new Senate now and the possibility that she may be acquitted is what everybody is seeing based on the numbers?
Alam mo, as early as 3 months ago, wala pa yung mga arrests na yan. Sinasabi ko na yan. Hindi ako natatakot yan sa impeachment. Unang-una, may problema ka sa impeachment. May legal issue sa nakapending yung Supreme Court. Kasi nga, yung final nila is the fourth or the fifth impeachment complaint. And that is a violation of the process. Kailangan kasi one complaint within a year. Ilan na ba yan? Ang final nila yung pang-apat o pang-5. Kasi ang ginawa nila, kinonsolidate nila yung mga ibang complaints. Ginawa nilang isa. Yun ang final nila. Number 2, the House of Representatives, as I repeatedly said, So yun, di ba? Isang issue yan eh. Yung 4 na complaint, hindi nila dininig yung 1, 2, and 3. Tumalo na kagad sila doon sa 4th. Which is mali yun. Di ba? Maling-mali yung ganong klaseng proseso. Dapat dinggin mo muna yung 1st, 2nd, and 3rd. Wala namang record na dininig daw yun. in my show. It's not a continuing body. Natapos sila eh. Hindi naman sila kagaya ng Senado na continuing kasi may 12 na naiwan. So, So, yun ang pinagkaiba. Sa Senado, continuing dahil nga naman may naiwan na 12. Kasi 12 lang naman na nire-re-elect eh. So, yung House, lahat sila nag-ending. So, for you to sit on the 20th Congress, you have to be re-elected. So, ibig sabihin, hindi talaga continuing yung pagdating po sa mga desisyon ng House. may problema ka na naman doon. Wala silang jurisdiction. That is precisely why the lawyers of Inday Sara, including my son, yung anak ko ang nag-umpisa niya, mag-truce na lang tayo. Ina-advise niya, pati yung mga abogado, sama-sama sila. Pwede naman kasi na yung mga senador, pwede nilang i-dismiss dahil wala silang jurisdiction on the 2 grounds I mentioned. Pangatlo, they will like the truce and dismiss the case. You know why? Because these are politicians. They will not go against the tide. Yung Pilipino ayaw ng impeachment eh. Kaya hindi sila, ayaw nila ng impeachment. Ganon din si Presidente Marcos, hindi ba sinasabi niya, hindi ako makikilap. O di lang maganda. So you're saying, pag yung bagong Senado nag-convene na, right from the get-go, i-dismiss na. Hindi, yun ang isang option. Yun ang sinasabi ni Inday eh. Yung mga abogado niya, kung maaari, huwag na tayong tumuloy. Pero sabi niya, I don't want a truce, I want a bloodbath. Bakit niya sinabi yun? They started the bloodbath. Siniraan siya ng siniraan. Pinersecute silang mag-ama. Kaya sinasabi niyo, illegal, ganito. O di sige, pakita niyo yung ebidensya, lalabanan namin. Yun lang naman ang ibig sabihin niya. But you know, I've been saying, regardless of the outcome of the elections, walang mangyayari dyan sa impeachment, assuming na matuloy. Bakit? Kasi yung mga senador na yan, they will not risk their political careers. Pag ang alam nila na ayaw ng taong bayan ng impeachment, boto lang absurdo yan. Tandaan mo, hindi totoo na judges will be voting on the basis of evidence. Kalokohan yun. This is a game or a contest of numbers. Pag marami sila at nakikita nila na ang tao magagalit sa kanila, tandaan mo nagalit ang taong bayan, mga bumaliktad kay PRD, lumagapak lahat. O lalo nilang makikita ngayon, ako mahirap ito. Mahirap natin kontra ito. O kaya, na yan. Attorney, on the other hand, maraming nagsasabi, hantayin lang ng taong bayan. Pag nakita nila yung ebidensya, baka magbago yung kanilang isip. You've mentioned that you're... Mas lalo nga sila makukumbinsi na isang malaking katarantaduhan. Bakit parang ganun ang inclination mo na pagka nakita nila ebidensya, mas makikita nilang guilty si VP Sara Duterte? Ako nga, gusto ko nga tumuloy-tuloy yan eh. Para malaman talaga ng taong bayan at makita. Kaya nga, mismong si VP Sara Duterte, I want a bloodbath. Na-excite po ako dun eh. Kasi sigurado ako marami siyang pasabog dyan. Gusto niya talaga ng matuloy eh. Kahit nga yung abogado nga, sinasabi nga ni Panelo, kahit yung mga abogado ni VP Sara Duterte, tila ayaw na rin. Parang questionin yung papaano na ipasayan or meron bang jurisdiction ng 20th Congress, whatsoever. Pero si VP Sara Duterte, ayaw niya. Gusto niya matuloy, ibig sabihin.
Gusto niya talaga ng bloodbath, 'di ba? Yun nga po yung sinasabi niya. Oh. Kaya sa akin lang ito'y komento ko lang naman. Sa tingin ko pag lumabas yung mga ebidensya, mas lalong lulubog itong si Marcos. Ngayon nga, lubog na eh. Wala nang naniniwala eh. Mas lalo, tapos sigurado ko pati si speaker, naku. Lulubog yung mga yan sa Kumunoy. The more that they, kasi bakit Kumunoy di ba? Meron tayong concept na pagka Kumunoy, pag lalo kang pumalag, yung Kumunoy, yung mas lalo ka lulubog, di ba? Parang ganun ang ginagawa nila eh. The more na silang pumapalag, nagbibigay ng kanilang mga atake kay BP Sara Duterte, mas lalo sila lumulubog para silang nasa Kumunoy. Uso pa ba yung Kumunoy ngayon? Kasi nauso yan sa pelikula sa Pilipinas eh. Lahat ng Pilipinas, ewan ko natandaan nyo ba? Mga matatanda na dyan? Hoy, makamatanda ka naman banat ba? Kayo mga matatanda, di ba? Lahat ng pelikula ng Pilipino may Kumunoy. Nauso yan nun eh. Lahat ng pelikula noon, may Kumunoy. Ano pa meron lagi sa pelikulang Pilipino? Merong kantahan sa beats. Laging may outing. Pero in fairness naman ngayon medyo nawala na yon. Ang laging meron ngayon love team. Kailangan pag pumasok ka, may ka-love team ka. Kaya tuloy pati yung mga vlogger ngayon yung mga influencer ngayon, lagi na lang may ka-love team. Hindi ba nyo kaya mabuhay ng walang ka-love team? Pati yung away ninyo, pati yung pangangalunya ng jowa ninyo, ipopost sa social media. Walang may interesado, pangit-pangit na nga. Kala mo naman si babae, kagandahan din. Walang may interesado sa kawayan ninyo. Nadadamay kami tuloy mga matitidong tao eh. Hindi, alam mo, nakaka-irritay na. Kasi kahit para tuloy sinasabi, kahit pangit ka, magloloko ka. Nasaktan ako doon Sabi ko, anak ng wewe pangit na nga, tapos madadamay pa. Kayo ng wewe naman Attorney Paolo Panelo is one of VP Sara's lawyers. VP Sara seems to be pretty confident in her chances. She's confident in her legal team. Do you share that same confidence? Pag wala kang tinatago, talagang confident ka. Isus. Kung matuloy yung trial. I'll tell you why. From the very beginning, sinasabi kong wala kayong ebidensya. Yung sinasabi nyo confidential funds, ako concentrate kayo sa confidential funds wala namang ebidensya. Pinapaliwanag ni Inday Sara, hindi nyo pinapakinggan, hindi nyo pinagsalita. Pero ang katotohanan niyan, yung tinatawag na notice sa kanya, na disallowance, hindi pa naman final yun sa how in the world can you introduce evidence that's not even final. Pangalawa, sinasabi nila, paano may papaliwanag ni Inday Sara na yung mga pumirma na tumanggap ng pera puro mga fictitious? Jesus Maria Josep. Sabi ko, common sense, yung confidential funds, yan i-reserve for the enemies of the state. Para matalo mo terorista, mga komunista, mga kriminal. Saan ka kukuha ng impormasyon? Sa kanila rin. Babayaran mo yung mga babaliktad sa kanila. So pag kinuha mo yon, alam ka naman papirmahin mo yun, di pinatay mo yan at pinatay mo yung kanilang mga pamilya. Ganun na kasimple yun. Pero attorney, 7 po yung articles of impeachment. You're right, confidential funds is probably the biggest one na pinag-uusapan natin. But there's also that quote-unquote kill plot doon po sa midnight press conference ni VP Sara via Zoom. Ano po yung... Parang tanga naman kasi yung kill plot na yun Bobo lang talaga maniniwala doon sa kill plot Paano magkakaroon ng kill plot? Buhay pa si BP Sara Duterte. Sinabi niya nga doon, pag patay na ako, patayin mo sila. Patay na po ba si BP Sara Duterte? Yung handle ninyo sa kasong yon? Kill plot. Yun, kabalbalan yun. Plot from the grave. Well, there was no threat from the very beginning. Matagal ko lang sinasabi yan. Paano
paano magkakaroon ng threat? Mangyayari yung threat pag patay na siya. So, where's the threat? Patay na. Sus Mariosep naman. Alam mo, political lang lahat yan. The goal from the very beginning is to destroy the chance of Inday Sara sa 2028. Kaya either patayin mo yan, i-impeach mo yan, perpetual disqualification, o ikulong mo yan. Iyan naman talagang target nila. Ang problema, mukhang hindi sa kanilang plano, nagkaloko-loko dahil inaresto nilang iligal, tinilang iligal, at tinapon nila sa yun ang naging problema nila. Well, but you did say a possibility of reconciliation is a truce wherein the Senate will just drop or dismiss this impeachment case. No, I did say that. Yan ang May you clarify what you meant? Let me correct you there. Yes. Yan ang isang option ng mga abogado na i-truce na lang natin. At yan naman, pwede namang gawin ng mga senador yan kung gusto nila na wala ng impeachment. Pero whether or not that will pave the way for the reconciliation, I don't think so. Kasi ang pinakamatinding ginagawa mo dyan, itinapon mo ang isang mamamayang Pilipino in violation of the Constitution. Alam mo, ang pinakatungkulin ng isang presidente, bigyan mo ng proteksyon. Sa halip na bigyan mo ng proteksyon, pinakulong mo pa. Yun pag-surrender ng sovereignty mo. Biro mo, you're a free country, you have your own legal system functioning very well, tapos isusuko mo. And pag tinignan mo ang batas ng Rome Statute, kailangan idaan mo muna sa lower court. Hindi nila ginawa. Pag tinignan mo ang extradition law natin, kailangan idaan mo, hindi rin nila ginawa. O di illegal na illegal. Sobrang illegal. Ayun. So, malinaw ho mga kababayan, no, para lamang po sa ating kaya nga ho, kasi napakaraming question. Sasabihin natin, di ba? Banat Bay, alam mo naman, sila na ang batas ngayon, di ba? Wala na tayong magagawa kung sila ang batas, kung ituloy nila yan. Oo, pero kahit pa paano, one, it's a political move. Kaya nga kita ninyo yung, hindi ko naman sinasabi na mumulitika si Soto, pero parang gano'n na rin. Nakita nyo yung galaw ni Soto, di ba? Hindi pa siya Senate President. Pero bakit siya nagsasalita na there is a question on the impeachment, medyo kailangan pang pag-usapan, ganyan-ganyan. Alam niyo kung bakit? He is trying to win the Senate President, President position. So paano niya magagawa yun? Kailangan niya i-convince yung kanyang mga kasamahan na, oy, kampi niyo ako. Which is sino yung mga yun? Yung tinatawag nating Duterte block sa Senado. Ibig sabihin, it's political. So ganun din po ang posibleng mangyari dito sa impeachment nito. They would decide politically. Ibig sabihin, kung ano yung damdamin ng mga Pilipino, yun ang kanilang pagdidesisyonan. Remember, this is not a court. This is a political court. Kung ano ang politika, nandun sila. Kasi, kaya nga medyo, remember, these people are politicians, meaning, sila po ay ini-elect ng tao. Hindi po sila ina-appoint. So therefore, hindi ang kanilang audience is unlike the secretaries, ang kanilang audience ay yung presidente lang. Sundin mo lang na sundin ng presidente at si Mrs. Ayos ka na. Di ba? Pagdating dito, hindi taong bayan ang huhusga sa'yo. So whatever yung gawin mo dyan, yan ang kanilang kinukonsider. Ano ba ang saloobin ng taong bayan, di ba ho? Yan po ang totoo dyan.